Welcome everyone to Weekly News and DW with Major Tidbits, and the topic for this video is blanco na budget, totoo ba? Naglabas ng bombshell si former President Rodrigo Duterte nang kanyang isiniwalat ang mga umunay unconstitutional entries ng 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ni President Bongbong Marcos nitong December 30, 2024. Ayon kay Duterte in a podcast na Bastada Buenyo, totally invalid ang budget na nilagdaan ng PBBM dahil sa matilay fill-in-the-blanks na pinaglalaanan ng budget without an appropriate line item base sa pinirmahang bicameral report. Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong, and as a matter of fact I would say kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Now, there's a lot of things we could say laban sa GAA 2025. Pero bakit kailangan pang gumawa ng kwento-kwento itong si Duterte at ang kanyang mga allies? Kasi boring yung mga totoong grounds for unconstitutionality. But I digress. Even I have already said na hindi naaayon sa batas na nagtataguyod ng universal healthcare sa Pilipinas ang pagtanggal ng subsidiya ng PhilHealth dahil automatic dapat na ang makukuhang excise tax sa sugary beverages, alcohol at tobacco products ayon sa sin tax reform law. The understanding is, sila yung nagpapalala at minsan sole reason kung bakit nagkakasakit ang mga Filipino. Kaya imbes na gawing illegal, which would be unpopular at would just give way to bootlegging at mga gang katulad ng nangyari noong Prohibition era sa United States para magbenta nito sa black market, nilagyan na lang siya ng tax, which is also what they are trying to do with weed. Kaya ang gustong gawin is that to legalize it para mas lalo pa nating makita, and unlike what happened in the Prohibition era nung binan ang alcohol at mga beer, mag-ano na lang, itataksan na lang natin, tapos mariregulate pa natin ng maayos. Ayun yung basically the entire thing with the excise tax, lalo na sa mga bisyo. Isa pa sa mga gripes natin, as I previously said, sa mga NIDW recaps ay ang edukasyon. Dahil yes, technically totoo, mas malaki ang budget ng education sector kaysa sa top 2 na DPWH, which is around like 25 or 45 billion ang nilaki ng education sector kung ikukumpara sa DPWH. Pero the way the budget got there was shoddy AF. Kasi inilipat yung mga budget from other agency, including yung mga dating nasa poder ng DPWH to DepEd. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng ilusyon na mas malaki yung budget ng DepEd when in reality, dinagdagan yung mga responsibilidad at mga tasanin ng DepEd at ng education sector kung ikukumpara mo sa mga nakaraang taon tulad ng paglalagay nila sa PMA, PNPA at marami pang iba. Kasama na yung PhilSci or yung Philippine Science High School System na under DOST dapat, or at least that's what the budget is noong mga nakaraang taon and even much earlier. Masyado itong slimy at unconscionable kung titignan natin, pero I digress.
Now, gumawa ng ingay, as I said earlier, ay yung sinabi ni Duterte sa podcast na Bastada Buenos, kung saan sinasabi nilang may mga blanco sa mga line items ng GAA 2025. To which, President Ferdinand Marcos replied, Reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items? He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Well, he basically said na hindi ito totoo and that it would never have happened. That blank budget fiasco na sinasabi ni Duterte ay pawang kasinungalingan na naging presidente siya, kaya dapat alam niya na hindi napapasa or hindi papasa ang mga ganitong alegasyon kung totoo man, dahil it would have been a bunch of red flags to ignore. Again, as we will see later on, na merong explanation kung bakit daw may blank sa bicameral report. Even Hontiveros said na hindi totoo ang sinasabi ni Duterte na merong blanco kahit na siya mismo bumoto ng no sa pagpasa ng budget sa Senado at sa bicameral report dahil sa niraise niyang concern patungkol sa subsidy na tinanggal sa PhilHealth. See and experience sa aking personal knowledge bilang Vice Chair ng Committee on Finance, kaya nag-sponsor ng ilang mga budgets ng ating mga departamento at ahensya, bilang miyembro ng Senate Contingent ng Bicameral Conference Committee, bilang nag-signify at talagang hindi pumirma sa BICAM version dahil sa maaga nakita kong mga issue ng pag-defund ng PhilHealth, hindi pagbibigay ng top budgetary priority sa edukasyon ayon sa ating konstitusyon, dahil binawasan ang budget para sa 4Ps, at bilang kasama ng minority leader kong si Senator Coco Pimentel, bumoto ng no sa General Appropriations Act ng 2025 dahil din sa mga isyung iyon. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihing ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget na laging hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue at mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng iniintay ko yung sinabi ng mga advocates groups at kritiko na, well, ihahablan nila kami, ang Kongreso, sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na merong daw blank lines sa GAA. Ang totoong dahilan talaga na magiging grounds nila ng reklamo para ideklarang unconstitutional ang 2025 GAA ay ang DepEd, PhilHealth at pagtaas ng budget ng Kongreso at ilang ahensya ng gobyerno. Sinasabi nilang wala sa powers ng Kongreso ang pag-increase ng budget including the unauthorized kunong changes sa budget. Pinapasagot ni Atty. Vic Rodriguez, Representative Ungab at ilang pang petitioners na House Speaker Martin Romualdez, Senate President Jesus Cordero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Sino ba nagko-control ng release ng budget? Hindi ba DBM? Halimbawa, nag-reenacted budget, di wag nyo i-release.
just to prove to you and to those clowns in Congress na wala kaming pakialam sa budget ng Office of the Vice President. At tanggap na ni Vice President Inday Sara yun. Huwag tayong lumihis sa malaking usapin. 6.325 trillion pesos na budget for 2025, binubudol tayo. Hindi pa natin mapapanagot yung mga naglagay ng halaga dyan sa blanco. Bakit? Sapagkat patungo pa lang kami ron. At kami naghahanda ng sulat dyan sa Secretary ng House of Representatives at saka dyan sa Sekretaryo ng Senado na ibigay sa amin yung pangalan ng mga empleyado na bumubuo ng Technical Working Group o Technical Working Staff. Nang sa ganun ay makita natin kung sino talaga ang dapat nating panagutin in violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification. Ang sabi naman ni Representative Stella Kimbo, chairperson ng House Committee on Appropriations, na mayroong authorization ang technical working staff that filed those blanks matapos mapagkasundoan ang budget. At totoo raw na may blanco sa digital copy ng bicameral report. Or at least, yun yung nasa archive. Pero mas may authority raw yung nasa fine print na nilagdaan or at least na nilagdaan ng mga senador at ng Congress people. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You... Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manonood mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid. Show set would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.